Sige, manalangin tayo. Let's begin with prayer. Let's pray. Diyos naming dakila at banal, pinupuri ka namin at pinasasalamatan for your mercy at your grace ngayong araw na to. Sa buong araw ay binigyan nyo kami ng hindi sa amin karapat-dapat at yung karapat-dapat sa amin ay hindi mo ibinigay, O Diyos. At maraming salamat po dito. Ito po'y awat biyaya nyo. Nihiling din namin ngayong gabi sa pag-aaral namin regarding sa koneksyon ng aming pisikal na katawan, ganun din sa aming espiritu, sa aming kaluluwa. Magkaroon po kami dito ng karunungan, pagkatuto, bukas na puso para sa pagbuklat namin ng kasulatan. At hinihiling din namin na magkaroon kami ng magandang pag-aaral at diskusyon, produktibong diskusyon mamaya. At sana ang may iba pang kapatiran from ARBC ay makasama namin ngayon at ganoon din sa mga ibang kapatiran galing ibang local churches ay makapiling namin. Nihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan. So, ito pala. Yung lecture notes ko pala. Lecture notes. Ayan, so again, magandang gabi. Ayan. So yung pag-aaral natin ngayon for tonight ay ano siya, separate individual siya na lecture, isolated lecture siya. From katatapos pa lang na series ng studies on love noong February. So pinag-aralan natin ng February yung all about marriage. So ano yung marriage, parenting saka marriage, tapos singleness and marriage. And lastly, last Wednesday nagturo si John Paul regarding sa unequal yoking sa marriage. So ngayon naman isolated topic to na kinuha natin dun sa main reference natin. Actually, yung pag-aaral natin ngayon ay outline. So I have outlined yung introductory chapters ng book ni Edward Welch na Blame It on the Brain, Distinguishing Chemical Balances, Imbalances, Brain Disorders, and Disobedience. So outline na to noon nung libro na yon. So doon mismo natin kukunin yung buong study natin dito. And we will also be discussing this sa Bible class sa Sunday sa aming church. So, yung isang tanong na binigay ni Welch ay kung nasaan ba exactly yung kaluluwa natin. Isa ito sa mga malaking tanong at may malaking impact sa pag-aaral natin. Nasaan ba yung kaluluwa? Merong iba't iba na mga positions regarding this. So, merong isang nagngangalang Alcmeon Croton. Sinabi niya yung kaluluwa daw natin ay nandoon mismo sa utak natin. Ang kaluluwa daw natin ay nasa utak natin. Si Plato naman, ang sabi niya, yung utak ang pinakamahalaga at yung kaluluwa natin ay nandun mismo doon sa part dun sa outer layer nung ating utak. So according to them, nasa utak daw yung kaluluwa, nasa outer layer ng utak yung kaluluwa. Sabi naman ng isang stratos of Lampsacus, sabi niya yung kaluluwa daw natin nasa pagitan ng kilay natin. Si Shakespeare, kinuha niya dun sa mga Greek philosophers na ang kaluluwa daw natin ay nandoon sa isang membrane sa utak natin na tinatawag na pia mater. Ang iba naman na paniniwala ay yung kaluluwa daw natin ay nandoon sa fluids, doon sa likido na nandoon sa mga utak natin dahil spacious enough daw iyon. Pero of course, ang tatanungin natin dito at ang
gagawin natin na basehan ay walang iba kung hindi yung scripture. Pag pinag-usapan natin maging yung physical things, maging itong mga physical na bagay ang ah, kukunan natin at pagtatanungan natin mainly bilang mga mananampalataya, bilang mga naniniwala sa Bible ay walang iba kung hindi yung Holy Scriptures. So, I am quoting here directly si Edward Welch. So, ito yung sabi niya when it comes to these kinds of questions. Sabi niya, wouldn't it make more sense to say that the Bible is authoritative on the spiritual realm and the brain sciences are authoritative on the brain? It may sound plausible, but such a compromise solution actually demeans the God of Scripture and exalts human insights. So, sa unang tingin, ang daling mapaamin na kapag may nagsasabi na kapag may mga sa usapin ng physical things, sa usapin ng physical realm, hindi ba ang authoritative dapat ay science at pagdating naman doon sa spiritual realm, ang authoritative ay Bible. Pero sabi ni Welch, mukhang tama daw yan sa unang tingin, pero ito ang sinasabi niya, binababa niya ang Diyos at tinataas niya yung karunungan ng tao. I will continue. Sabi ni Welch, it would be like saying there are some areas of investigation where I will not ask first, what does God say? The truth is that all knowledge begins, as Proverbs indicate, with the fear of the Lord. All knowledge begins by first asking, what does God say? How does God want us to see this? So napaka informative noon, napaka forceful noon na kapag sinabi natin na merong mga bagay sa buhay at usapin ng karunungan na hindi ko muna tatanungin yung Diyos, parang hindi ako nagsisimula sa tamang pagtatanong. Hindi nagsisimula yung karunungan kung saan walang takot sa Panginoon. In-expand niya yung example. Sabi niya, this is how we study sex, money and economics, politics and anything else worthy of careful thought. Everything in life should come under the authority of Scripture. Sa bawat kategorya ng buhay, bawat larangan ng buhay, of course, hindi natin sinasabi, may mga specifics dito na sinasabi yung Bible, pero merong binabanggit yung Bible, even principially. When it comes to the principles na mag-govern kung paano natin iisipin, yung mga categories na yun, katulad ng gender, katulad ng pananalapi, tulad ng economics, tulad ng politika, of course, walang mga bagay na specific sa lahat ng mga kategoring yan. Pero may mga prinsipyo tayong makukuha sa Biblia na sinasabi ng Biblia tungkol doon sa mga bagay na yon. Kaya pag pinag-uusapan yung relationship ng science at ng Bible, merong tatlo daw na relationship na possible ito. Sabi ni Welch, sabi niya, either Bible yung nasa taas ng science, or science yung nasa taas ng Bible, o Bible ay nasa tabi ng science. So, alin dyan yung iniisip mo na pinaka tingin mo na tama na relationship ng Bible at ng science? Dahil sa kasaysayan, ang nangyari sa usapin ng Bible at ng science ay nabaliwala na yung sinasabi ng Bible. Ang sinasabi ng marami, dapat labas ang religion, labas ang Bible pag pinag-uusapan ng science, pero bilang mga mananampalataya, we disagree. Of course, meron sa kasaysayan ng mga maling application at maling conclusion na kinukuha sa scripture
Pero hindi ibig sabihin nun na mali ang scripture. Mali yung intindi ng tao doon sa scripture at mali yung application ng tao doon sa scripture. Pero hindi mali yung scripture mismo. May binigyan example dito si David Welch na I think cholera yata yon nung 1800 something, kung saan ang kinonsulta ng mga tao ay yung religious authorities, anong sinasabi ng Bible tungkol sa epidemic na 'to, at walang ibang sinabi yung mga religious authorities kung hindi parusa ito ng Diyos. And then later on, naka-discover ng mga gamot, ng mga medicine, yung mga tao, at tuluyan ng iniwanan yung authority ng Bible when it comes to the sciences. Of course, hindi naman sinasabi ng Bible na kapag may sakuna ay may kasalanan agad. Isa yan sa i-discuss natin mamaya. Kaya hindi mali yung Bible doon kung hindi application ng Bible. Pero bilang mga mananampalataya, kailangan pa rin nating yumuko, magpasakop sa sinasabi ng scripture, maging sa sinasabi ng science. So ano ba sinasabi ng Bible when it comes to our brain, our body? So merong tatlo na principles dito. Una, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay, therefore ang Diyos ang gumawa ng utak. Ang Diyos yung gumawa ng complicated organ na tinatawag natin na utak. Pangalawa, tinatawag tayo ng Diyos para maging mag-aaral ng sangnilikha. Therefore, yung study natin ng creation, discovery natin ng creation, kasama dun yung utak. At pwede nating pag-aralan kung ano yung utak natin. It can be studied and it can be partially understood. Pangatlo, lahat ng mga nasa ilalim ng ah, pamumuno ng Panginoon, dahil ito ay mundo ng Panginoon, ay dapat merong integridad doon sa pag-aaral nila tungkol sa utak at sa isipan. Hindi sila dapat fabricate, magsinungaling, at magbigay ng conclusions based sa mga private agendas nila. So pero dahil nga sa secularism, nawala na yung functional authority ng Bible when it comes sa usapin ng sciences. Now, tignan natin ano ang relationship ng secular perspective sa relasyon ng isipan at ng katawan. Sa anong relationship ng soul at ng body, ng mind at ng brain. Anong relasyon nilang dalawa, anong connection nilang dalawa. So, pag pinag-uusapan natin yung usapin ng mind, ang general consensus nito, ang ibig sabihin ng mind ay yung consciousness, self-awareness, at experience natin ng sarili natin, the I, ako, yung kamalayan ko na merong ako sa sarili ko. Yan yung explanation natin ng mind, general consensus ng mind. Pero ano yung relationship nun? Anong relationship ng mind na yon sa ating physical brain, dun sa brain natin? Magkaiba ba yung brain at yung mind? Iisa lang ba yung brain at yung mind? Merong dalawang perspective dito na namamayani, yung dualistic theory at yung monistic theory. Yung dualistic theory ay hinahati pa sa dalawa. Merong mga naniniwala doon sa animistic hypothesis. Sinasabing ghost in the shell. Ang ibig sabihin ng animistic hypothesis ay yung kaluluwa ay naninirahan doon sa katawan at yung kaluluwa ang gumagabay doon sa katawan. Kaya pag inalis yung isipan sa katawan, yung katawan ay nawawala ng buhay. So yan yung animistic hypothesis under ng dualistic theory. Pero yung isang
dualistic theory, yung interactionism. Hindi, ang sinasabi ng interactionism ay hindi yung kaluluwa ay nasa katawan at yung nagpapagalaw ng katawan ay yung kaluluwa, kung hindi yung katawan at kaluluwa ay pareho na may koneksyon sa isa't isa, kaya yung isipan natin ay nakakaapekto sa ating katawan, yung kaluluwa naapektuhan niya yung katawan naman naapektuhan niya rin yung kaluluwa. So sabi ni Welch, mas malapit ito doon sa biblical perspective, itong interactionism na under ng dualistic theory, dahil hindi niya sinasabi na ang body ang main, ang kaluluwa ang lesser. Hindi niya rin sinasabi na ang kaluluwa ang main, tapos yung katawan ay lesser. Kaya sabi ni Welch, mas closer to doon sa biblical position. Tapos sa pangalawa naman, yung monistic theory. Ibig sabihin naman ito, yung katawan at kaluluwa ay hindi dual. Kung hindi iisa lang, anong ibig sabihin nito? Kabaliktaran nito nung animistic. Ang sinasabi nito na ang immaterial mind, yung hindi nakikita na kaluluwa at isipan, hindi daw yan necessary. Sinasabi ng monistic theory na tayo ay purely matter, at doon sa matter na yon, doon nang gagaling maging yung consciousness, yung mind na meron tayo. Sinasabi yung isipan natin, produkto yan ng utak natin. Dahil may utak tayo, nagpo-produce yung utak natin, physical brain, ng isipan, pag-iisip, consciousness, at self-awareness. It's the physical brain that gives us yung awareness na yon. So, itong monistic theory, sinasabi niya kung paano nagsisecrete yung liver ng bile, ay nagsisecrete ng thoughts yung ating mga utak. Pero maraming tanong dito sa monistic theory, no? Bakit kailangan ng consciousness? Anong purpose ng consciousness kung tayo ay physical matter lang? Ito yung mga hard line talaga ng mga materialist, na tayo ay binubuo lang talaga ng matter. So, ano naman ang Christian perspective dito sa relationship ng dalawang to? Tinignan natin yung secular perspective, no? Tinignan natin, may dualistic theory, may monistic theory. Pero anong sinasabi ng Christian faith sa relationship ng body at ng soul? Nicene Creed, one of the earliest creed. I believe in one God, the Father Almighty, Creator, Maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. Alam natin ang Diyos mismo ay espiritu. God Himself is a spirit. Hindi natin siya nakikita. Hindi natin nakikita mismo yung Diyos. At yung Diyos ay gumawa ng sangnilikha kung saan merong nakikita at merong ding hindi nakikita. All the while, marami na ngayong mga scholars na naniniwala dun sa monism, dun sa monistic theory, dahil sa mga scientific evidence. Pero yung mga ebidensyang yun sa usapin ng monism, merong mga scientific evidences talaga na lumalabas, ano? Balik natin doon sa monistic theory. May mga evidences talaga na lumalabas. For example, sa brain natin, andyan yung na-attribute yung speech, personality, emotions, intellect, and will. In-attribute natin yung mga yun sa ating kaluluwa, di ba? Pero dahil sa pag-grow ng sciences, pag-grow ng mga pag-develop ng mga pag-aaral tungkol sa utak, may mga alam natin, may mga parts ng brain natin na doon naka-concentrate yung emotion. Doon naka-concentrate yung speech. Kaya may mga nadadamage utak nila, hindi na makapagsalita. Nadadamage utak nila, hindi na makaalala. Nadadamage utak nila either
tumatalino bigla, mga nagiging savant, meron naman na nababawasan yung kanilang capacity to nagiging bata. Yung physical brain, yun. So, yung mga brain injuries, nag-change siya ng ibang mga functions. So, nagko-contribute ito dun sa mga paniniwala tungkol sa monistic theory. Pero meron bang lugar para sa kaluluwa sa lahat ng mga medical advances na to? So, dyan tayo pupunta again doon sa sinasabi ng scripture. Anong sinasabi ng scripture? Na ang tao, katulad ng paglikha ng Diyos sa lahat ng bagay, is consist of visible and invisible. Ang tao ay binubuo ng katawan, the material part, and the soul, the immaterial part. So, pag pinag-uusapan natin itong katawan ng tao, at yung kaluluwa ng tao, marami tayong pwedeng maging references dyan. Heidelberg Catechism, I belong body and soul in life and death to my faithful Savior Jesus Christ. Sa Westminster Confession in LBCF, the bodies of men, sa chapter 32, return to dust after death and see corruption, but their souls, which neither sleep nor die, having immortal substance, immediately return to God. Sinabi rin ng 2 Corinthians 5:1, we are spiritual beings clothed in an earthly tent. Sinabi rin sa creation account, Genesis chapter 2, verse 7, na nilikha tayo from the dust of the ground and God breathed the breath of life. And all the New Testaments contribute to that. Ecclesiastes 12:7, the dust returns to the ground where it came from and the spirit returns to God who gave it. Si Jesus mismo nag-distinguish sa Matthew 10:28, sabi niya, wag daw tayo matakot sa kayang pumatay sa katawan, pero hindi kayang pumatay sa kaluluwa. Hindi matakot daw tayo sa kanyang kayang pumatay ng katawan at ng kaluluwa doon sa impyerno. 1 Timothy 4:8, si Apostle Paul, sabi niya, ang physical training, maganda yan, pero godliness, spiritual training, has value in all things. So, ang sinasabi ng Bible consistently, ang tao ay binubuo ng katawan at ng kaluluwa. Alam natin na yung katawan at kaluluwa ay nagpapatunay ng pagiging buo ng tao. However, we also see in the scriptures and the aftermath ng fall na may nangyari. Itong katawan at kaluluwa na seamlessly they were joined together, pero merong pagkakahati o distinction tayong makikita. For example, ang tawag natin sa mga parte ng katawan natin ay parte ng katawan natin. Hindi natin madala sabihin na ako to, ako yung katawan ko. Sinasabi natin kamay ko, paa ko, mata ko, sinasabi na parang pagmamay-ari natin siya at hindi natin siya identity. Ganon din yung consciousness natin, ang ating mind, napaka-difficult na i-attribute yan or i-locate sa ating physical na katawan, dun sa ating brain. Kahit na merong mga medical advances, 'di ba? May mga nag-oopera ng utak, nagkakaroon ng brain surgeries. And when they trigger something in the brain, pwedeng gumalaw yung isang tao, gumalaw yung katawan niya, mag-trigger yun ng emotion, mag-trigger yun ng memory. May totoong kinalaman yung utak sa ginagawa nung katawan. Pero ang tanong doon, sinasabi ng mga pasyente, hindi ako yung may gawa nun. May ginawa ka sa utak ko, kaya ako nasabi yun. May ginawa ka sa utak ko, kaya ako kumilos yung katawan ko. Hindi actively ako yung gumawa nun. The I, yung the mind, yung sa self-consciousness mismo, is difficult to locate that physically in the brain. Ganon din, death, ang kamatayan.
kung saan yung katawan ay naagnas, ang katawan ay bumabalik sa lupa, yung kaluluwa ay nagsusurvive. So pinapakita nun na kahit united ang body and soul, they are distinct and they can be separated. So as a summary nung biblical view, sinasabi ng Bible na ang iisang tao or isang man ay meron siyang unity ng body and spirit. Pero dahil sa fall, may fragile at may temporariness yung unity nung body at nung soul na yon. May nagkaroon ng problema. May problema doon sa katawan at doon sa kaluluwa. At maraming implications yon natin yung kailangan nating lunukin, kailangan nating pag-isipan bilang mga mananampalataya. Anong implication nung fallen body and fallen soul? At yung relationship nito sa isa't isa, no? Yung relationship ng dalawang yun sa isa't isa. Ngayon, ano naman yung spirit? What is the mind? Ano yung soul mismo? So, sa Bible, merong iba't ibang vocabulary pag pinag-uusapan yung spiritual nature. So, tinatawag itong heart, mind, soul, conscience, inner self, inner man. Distinct yung mga yon. Iba-iba yung meron siyang difference sa isa't isa. Pero basically, pag pinag-uusapan ito sa Bible at sa pagkakagamit ni Welch, ang ibig niyang sabihin ay spirit. Ang ibig niyang sabihin ay yung soul mismo. Kahit na may iba't iba siyang emphasis, pero pwede siyang gamitin interchangeably. At ano ang ibig sabihin nung mind? Anong ibig sabihin nung soul na yon? Ang sabi ni David Welch, ito daw ay yung morally nag-i-initiate sa atin. Ito yung may Godward orientation, yung ating soul. Sabi niya, if you obey God's word, you are witnessing the heart. Pag may isang taong sumunod sa Panginoon, ayan, ang nakikita natin ay yung heart. Nakikita natin dyan ay yung spirit. Ang nakikita natin dyan ay yung mind. Yun yung mind. Yung pagsunod sa Diyos, yun yung mind. Yung pagsunod sa Diyos, yun yung spirit. Yung pagsunod sa Diyos, yun yung heart. If you live as if God is distant and uninvolved in your daily affairs, you are witnessing the heart in action. Heart pa rin yun. Namuhay yung isang tao na parang walang Diyos, heart yun. If you're an avowed atheist, you're witnessing the heart in action. The heart can be seen in the way you do the dishes, the way you live when no one is watching, the way you love your neighbor. Our hearts are at the center of an ongoing moral drama. Will we live for God or against God? Will we love and worship Him or will we love our own desires? Ayan yung sinasabi ni Welch, yan yung heart, ayan yung mind, ayan yung soul. Makikita natin sa mga ginagawa natin. Meron siyang Godward orientation na either palayo sa Diyos or palapit sa Diyos. Sabi niya, it is especially revealed in our answer to the question Jesus posed to Peter. Do you love me? Yan, ang makakasagot dyan ay yung ating mga isipan at ating mga puso. Now, ang mind natin that is responsible before God at tayo ay nagre-respond sa Kanya. Either nagre-respond tayo in obedience or in disobedience. Ang ating isipan, ang ating kaluluwa, ang ating puso, ayan ang nag-i-initiate ng lahat ng moral actions. Kaya ang daming sinasabi ng Bible tungkol sa mind. Romans 12:2, pagdating sa Christian life, do not be conformed any longer to the patterns of this world, but be transformed by the what? Renewing of your mind. Pagbabago ng isip, then you will be able to test and approve what God's will is. Ephesians 1:8,
I pray also that the eyes of your heart may be enlightened. Pag na-enlightened daw yung heart, ano mangyayari? That you may know to which He has called you. Ephesians 4:18, they are darkened in their understanding. Mind na naman. And separated from the life of God. Colossians 1:21, once you were alienated from God and were enemies in your minds na naman because of your evil behavior. So may iba't ibang definition ang mind, either philosophically speaking, ito ay self-consciousness, ito yung behavior. Popularly, kapag sinabing mind, ang ibig sabihin ng mind ay intellect, yung kapasidad ng katalinuhan. Ayan. Pero biblically, pag pinag-usapan yung mind, yan yung initiator ng moral action. Kaya sa Bible, ang gamit ng mind, ng heart, ng inner man, ng inner self, lahat ng yan ay iisa. Initiator ng mga moral actions. Kaya may distinction yung heart, itong soul, yan, at ganun din yung intellect. Meron silang pwede silang ma-distinguish yung dalawang iyon. Bakit? Kasi yung heart, it can be renewed. Yung mind, it can be renewed. And it can reflect Christ. Kahit na yung body, ano yung body? Yung brain, physical brain. Kahit yung physical brain ay nanghihina na at nagfe-fail. 2 Corinthians 4:16, therefore we do not lose heart, though our outer self is wasting away. Ano ibig sabihin ni Paul? Body, material composition natin. Ano yung material composition natin? Parte nun yung utak natin. Kaya sabi ni Apostle Paul, kung i-apply natin dito, kahit na nagde-deteriorate na yung utak natin, our inner self, our minds, our hearts, our souls is being renewed day by day. So, material, physical body, nanghihina, immaterial soul, lumalakas. Pwede pala siyang mangyari. Alam natin yung kahit mga bata ay pwedeng manampalataya kay Jesus. Hindi tayo naniniwala na I do not know, brethren, again, if may mga Presbyterian dito. Pero tayo, mga Reformed Baptist, naniniwala tayo na sa believer's baptism. And we also believe, hindi tayo nagbabaptize ng matanda. Hindi ang position ng Reformed Baptist ay adult baptism. What we believe is believer's baptism. At kahit mga bata ay may kakayanang manampalataya kay Jesus. Bakit? Hindi kasi siya nakabase sa kanilang IQ. Hindi siya nakabase sa kataasan ng isipan ng isang tao. Katulad ng may isang nagde-deteriorate na lolo't lola, ay hindi natin pwede sabihin na hindi na kayang manampalataya sa Panginoong Jesucristo, sa biyaya ng Panginoon. That can happen. Kahit gaano ka-immature yung utak ng isang bata physically, by the grace of God, pwede siyang bigyan ng biyaya ng Diyos para totoong manalig kay Jesucristo. May mga nakikita rin ako sa social media, mga lolo at lola na, saka sila nananalig kay Jesucristo. Hindi excuse at hindi dahilan na deteriorating na yung katawan para sabihin na hindi mananalig sa Panginoong Jesucristo. May sakit sa isipan, may sakit mismo sa utak, pero nakakapag-respond sila sa Diyos. At sabi pa nga ni Welch, merong mga intellectually disabled na mas may greater wisdom pa kaysa sa mga scholars. So isipin natin yon. Bakit? Kasi ito yung sinasabi ng scripture. Merong truth na sinasabi yung scripture na even though our outer self is wasting away, our inner self can be
it is renewed day by day. So, yung faith, yan ay spirit-given. That is an expression of the heart. Hindi yan nakadepende sa IQ. Lagi nating isipin yung pananampalataya ay hindi nakadepende sa kung gaano katalino yung isang tao. Hindi nakadepende yan sa kung gaano siya ka-healthy yung kanyang brain, ka-talented yung kanyang physical health ng kanyang brain. Pag pinag-usapan yung Bible at monism, yung binabanggit natin kaninang position, may mga ina-affirm tayo. Merong mga totoo sa binabanggit ng monistic theory. Ano yung mga totoo doon? Yes, yung brain, yung physical brain, that could produce reason, it could produce conceptual abilities, other human functions, totoo yun. Nakita talaga natin yon sa development ng medical sciences, ng mga sciences na may part ng brain nakakaapekto, yung mga nai-stroke, di ba? Nakangiwi sila, o kaya naman may mga parte ng katawan na hindi maigalaw, merong mga nag-iisip, that's true. Nakakaapekto yung physical brain doon sa mga physical din ng mga ginagawa natin. However, ang nagfe-fail yung monism ay dun sa biblical considerations na meron tayong kakayanan apart from our brain to respond to God. Ano pa? That we are morally responsible to God. Ano pa? Na meron tayong kaalaman tungkol sa Diyos. At alam natin, merong binigay sa atin na kamalayan sa tama at mali. Moral behavior, sinful living, and righteous living. Kaya itong mga aspects na to, yung morality, ability to respond to God, knowledge of right and wrong, moral behavior, sinful living, or righteous living, hindi yan makikita sa utak. Yan ay aspect ng human heart. Yan ay aspect ng human soul. Hindi yan brain function. Hindi yung utak physically ang nagbibigay sa atin ng moral responsibility, ng moral compass, ng sinful living at righteous living. So ngayon, pag-usapan naman natin yung katawan, the body. Anong oras na? 9:49. Pag pinag-usapan natin yung katawan, may ilan tayo dapat pag-usapan. Una, yung physical body ay hindi evil, hindi siya masama. Yan yung sinasabi ng mga Gnostic sa Greek philosophy na ang katawan ay masama. Ayaw nila sa katawan, gusto nilang lumaya mula sa katawan. No, sabi ng Bible sa mga mananampalataya, the body is the temple of the Holy Spirit. At ang body at ang heart ay interconnected. Pwedeng may gawin tayo sa katawan pero hindi nagmumula sa katawan yung mga ginagawa natin, mga moral actions natin, no? Ang tawag sa body ng Bible ay sarx. Synonymous ito dun sa physical body, ang tawag ay soma, pero hindi ito inherently sinful. Kasi may binabanggit yung Bible na flesh, ibig sabihin sinfulness, pero ang tawag rin sa physical body ay flesh, pero hindi sinasabi ng Bible na yung body itself ay sinful, pero ang pagkakagamit lang sa word na flesh ay sa sinfulness, pero hindi sinasabi na iisa iyon. Hindi yung sinasabi ng scripture. Ano pa, ang body, pwede siyang maging malusog o mahina. Pwede siyang maging healthy or weak. Pwede siyang malusog o may karamdaman. At totoo yun. Nakaka-influensya yan sa response natin sa Panginoon. Ang body rin natin ay limited. Meron niyang mga limitasyon. Limitado ang brain function natin ng memory. Meron tayong fatigue na
Meron din tayong hindi lang tayo napapagod physically, may napapagod din tayo mag-isip. So, may limitasyon din 'no? Nare-restrict din ito, yung limitation na yun, nare-restrict din niya yung heart's desire. Ang katawan din natin ay dependent. Ibig sabihin nakasandal siya, umaasa siya. Saan siya umaasa? Sa mga natural needs. Kailangan ng katawan na matulog, kailangan niyang kumain, kailangan niyang mag-ehersisyo. Kaya yung sinasabi palagi may kinalaman sa utak, kaya exercise ka para maging malusog yung utak. Kumain ng tama para maging malusog yung utak. Kailangan ng tulog para maging malusog yung utak. May mga pinapanood ako sa YouTube regarding sa pag unhealthy daw sa utak kapag napupuyat ka. Tapos lahat ng mga nagko-comment doon sa video na yon puro nanonood ng 3 AM. So, sinasabi pero may epekto sa utak talaga yung mga ginagawa natin sa katawan. Why? Dependent yung ating mga katawan dun sa mga physical na mga natural needs. Pero dahil doon, naging vulnerable din yon sa influences ng kasalanan. Yung sin natin ay nagko-corrupt doon sa bodily desires. So isipin natin, meron tayong kasalanan, tayo ay fallen. Yung physical body, hindi yan evil in and of itself, pero yung sinfulness natin, makakaapekto yan. Kapag tayo ay hinang-hina, pag tayo ay may sakit, pag tayo ay hindi natin nakukuha yung mga natural needs natin o kaya naman na-excess yung mga natural needs natin. Eto may binigay ng mga example si Welch. Sabi niya, kunyari sa pagkain, kapag naging naapektuhan ng sinfulness, na-corrupt ng sinfulness natin, yung ating, pag na-corrupt nun yung ating body, yung ating desire, natural desire na yon, anong mangyayari? Gluttony. Hindi masama yung pagkain, pero yung gluttony ay masama, lalo na sa panahon natin na mayroong mass production na ng pagkain. Anorexia, bulimia, mga karamdaman pagdating sa pagkain, either sobra-sobra o ayaw namang kumain. So, ayan na yung mga nako-corrupt, yung mga natural desires natin. Rest. Pag sa rest naman, either laziness, sobra naman sa pahinga, ayaw namang kumilos. O on the other way din, workaholism, ayaw namang magpahinga. Pleasure. Sa pleasure naman, sexual sins, addiction, ayan, mga physical substances, di mabubuhay kung wala itong bagay na to. Hindi ako mabubuhay. Yung addiction, hindi lang yan sa illegal drugs. Hindi ako mabubuhay kung walang ganito. That's already corruption na yan ng ating desire for pleasure. Kaya sabi ni Welch na kapag yung bodily desires daw natin ay yun yung nagro-rule. Yung bodily desires ang nagro-rule, yung mga pangangailangan natin ang nagro-rule. Magde-deteriorate din ang ating emotional at spiritual health. Magde-deteriorate kapag ang kinokontrol na tayo ng mga desires natin sa pagkain, kinokontrol na tayo ng desires natin sa pagpapahinga, kinokontrol na tayo ng desire natin for pleasure. That's makaka-apekto yun. Saan? Spiritual, emotional ng mga health natin, mental ng mga health natin. Kaya sabi ni Paul, mag-ingat tayo na tayo yung minamaster ng ating bodily passions. Hindi dapat, sabi niya, dapat tayo yung dinodominate natin. Tayo yung nagko-control sa ating bodily passions. Hindi dapat yung bodily passions ang nagko-control natin. At ang gagawin natin ay discipline sa ating mga pangangatawan. Bakit? Kasi nakakaapekto maging yung mga physical na nangyayari sa atin, samahan pa natin ng fallenness, saan? Sa ating
isipan, sa ating kaluluwa, sa ating mga emotions. So, anong pinagkaiba ng sakit at ng kasalanan? Anong difference ng sin at ng sickness? So dito maganda kasi merong binigay si Welch na figure pagdating sa pinagkaiba ng kasalanan at ng sakit. Of course, ang kasalanan nagmumula yan sa puso, hindi yan nagmumula sa physical brain. Siya ay nagdi-disobey sa biblical commands. Yan ang sin. Ang sickness naman or suffering, nagmumula yan sa katawan. Ayan, physical weakness, physical limitations. So, galing sa kaluluwa, galing sa isipan, kasalanan. Galing sa katawan, sakit, karamdaman. So, maganda meron na binigay siya na distinction here. Pero, may mga pagkakataon kung saan nakalink yung sakit doon sa kasalanan. Pero kailangan natin magkaroon ng caution doon kung paano natin sila nire-relate sa isa't isa. For example, banggitin ko lang to. For example, sa body, ano yung sakit ito? Ano yung sa heart? Kasalanan. Hindi sakit yung nasa heart. At hindi rin sin yung sakit ng body. Very important. Hindi kasalanan na babalian ng buto. Hindi kasalanan yung mental retardation. Hindi kasalanan yung feeling of depression, feeling of panic, remembering and forgetting. Literally, nakalimutan. Yung hallucination, ability to read, ability to calculate, problem with attention and concentration, mental confusion, nalilito talaga, fatigue, mental fatigue, bodily things, sicknesses, or diseases. Ano yung sin? Ang sin ay galing sa heart, sa mind. Sexual immorality, lust, evil desires, filthy language, malice, greed, anger, rage, murder, strife, arrogance, boasting, disobedience to parents, unbelief, jealousy, gossip, drunkenness, lying, idolatry, pride. Righteousness, galing rin yan sa heart, hindi galing sa body. Ano yung righteousness? Patience, love, joy, peace, gentleness, hindi galing sa utak, hindi galing sa physical brain yan. Kindness, hindi galing sa physical brain. Faithfulness, galing sa heart. Forgiveness, wholesome speech. So, totoo na merong mga cognitive abilities na nagbebelong sa body, so, thinking, ayan, memory. Pero, tandaan rin natin na hindi kinokondemn ng Bible ang mga intellectual mistakes. Merong mga limitations yung tao, bodily, kaya nangyayari yon. Kunyari, Alzheimer's disease, nanghihina yung utak. Body weakness yan, hindi yan sinful condition. Meron sa mga nasa late stages nung mga mental disorders, yung hallucination. Yung hallucination, hindi yan sinful in and of itself. Pero it comes from bodily weakness rather than moral failure. Pero pag nag-respond sinfully sa hallucination, may nakikita tayo, may mga pumapatay ng tao, no? Pinapatay nila yung kapwa nila kasi naka-drugs. Ano yun, hallucinate. Niisip nila, ipapatayin ako nito, halimaw to. Papatayin ko siya, unahan ko siya. Pero hindi naman pala. Asawa niya pala, anak niya pala, magulang niya pala. Sinful yung kanyang response dun sa mga drug-induced hallucinations na yon. Okay, nag-hallucinate, tas sinfully yung response niya. Pero yung in and of itself, hindi siya sinful in and of itself. Ang rightful response natin for these kinds of things ay compassion rather than rebuke. Meron din, no, habang tumatanda na yung mga magulang natin, meron, nagde-deteriorate yung ibang mga isipan. Minsan, may mga, alam natin yan, na parang batang isip. Sabi ni Welch, compassion rather than rebuke. Now,
Summary, tatlong summary regarding dun sa definitions na binanggit kanina. So, gagawin natin tatlong summary tapos apat na application. Again, galing to kay Welch. Una, sa summary, yung relationship ng heart at ng body ay mysterious. We cannot fully explain it. Meron tayong mga nakukuha na truth, pero hindi natin siya fully explain. Hindi natin masasabi na alam natin lahat. Alam yung relationship ng dalawang to. Maraming analogies. Sinasabi ng iba yung computer metaphor, ang body ang hardware, ang heart ang software. 'Di ba? Kanina yon sa animistic theory. May mga nagsasabi na analogy marriage, husband and wife. The two became one. Katulad ng heart at ng mind, magkaiba pero iisa. Sabi ng iba, si Christ at yung church. Inseparable pero separate. Ganon din yung heart at yung body. Sabi naman ng iba, even the Trinity, God is three, yet He is one. Ay in-illustrate ng iba para sa ating distinction ng ating at relationship ng ating heart at ng body. Pangalawa, yung heart at body natin are mutually interdependent. Ibig sabihin, may mga pagdepende ang ating kaluluwa sa ating katawan at yung ating katawan sa ating mga kaluluwa. Even the resurrection body kino-confirm na ang ating humanity ay physical at spiritual. Pangatlo, yung brain natin ay reflection ng heart. Sabi ni Welch, yung heart's desire natin, it leaves a footprint in the brain. Kaya yung brain activity natin, nagtumutugon yan sa ating mga spiritual choices. Kapag nagagalit tayo, kung may kapayapaan tayo, even sa ating sexual orientation, hindi ang brain ang gumagawa niyan. Ang ating mind, yung pinagmulan niyan. At nagkukos ng ating behavior. Pero may nangyayari talaga sa mga utak natin. Alam natin yan. Kapag nag-iisip tayo, merong mga connections na mga nangyayari doon sa isipan natin. May mga connections na mga nerve endings. Kaya yung choices natin, yung choices ng heart natin, it actually shapes yung ating brain activities over time. Now, ito yung last. Practical application. 4 na practical application according kay David Welch. Number 1. Ang utak natin, hindi nito tayo kayang pagkasalain. The brain cannot make a person sin. And on the other hand, yung brain natin, it cannot keep us from following Jesus in faith and obedience. Dalawa, yung utak natin, hindi niya tayo pwedeng pwersa yung magkasala, pero yung utak din natin, hindi niya tayo kayang pigilang sumunod kay Heso Kristo. Sabi nga ni Welch, yun yung pinakaunang application. The brain cannot make us sin. Pag sinabi natin na yung katawan natin, it cannot make us sin. Kunyari, mabalian tayo ng kamay. Can that make us sin? Can that force a person to sin? No. Acute back pain, can that make a person sin? Heart disease, napaka-painful. Pero can that make us sin? No, it cannot. Yung mga martyrs, di ba? Even death cannot make them sin. Deny their Lord. Pero pag pinag-usapan na yung brain problem, ang iniisip ng iba, oh yes, brain problems can make me sin. No. Ang physical brain problems cannot make us sin. Even sabi sa Leviticus 5:17, kung ang isang tayo magkasala,
at ginawa niya yung finorbid ng Panginoon kahit na hindi niya alam. Siya ay guilty at responsible doon. Ang isang example sa mga kababaihan, no, ngayon ay Women's Month. Yung premenstrual menstrual syndrome. Yung nagbabago yung hormones, paparating na yung period. Alam ito ng mga Kristiyanong kababaihan. Isa ito sa mga pinatopic namin sa kababaihan namin nung last year sa kanilang studies. Can that make a Christian woman sin? Yun ba yung dahilan? Nagkakasala siya dahil meron siyang PMS? Dahil may period siya? And the answer is no. Hindi. Hindi siya yung gumagawa ng kasalanan in and of itself. At kapag may mga nagsabi na itong sakit ko, itong karamdaman ko, itong nangyayari sa akin, for example lang yung PMS, ito yung dahilan kung ba't ako nagkakasala, it results in two things. Una, it takes away the privilege of turning to Jesus for power to grow through difficulties. Ang sasabihin ay kailangan ko ng gamot pero hindi ng panalangin. Para hindi ako magkasala, ang kailangan ko ay pain reliever lang. Pero hindi ko kailangan mag-repent. Hindi ko kailangan tumingin kay Jesus para sa susunod na mangyari to, mas masusunod ko na siya. Mas mapipigilan ko, mamomortify ko yung aking kasalanan. That will happen. At ganun din, kung biniblame natin yung mga sakit, example lang yung PMS, then the woman is declaring that she is morally handicapped. Na may isang panahon, may ilang days ba yun? 4 days, 5 days. May isang panahon, may 1 week kung saan morally excused siya at certain days of the month. So pero, that's the other side. Ang ating bodily weaknesses, ang ating brain, it cannot make us sin. Pero ito yung glorious. It also cannot keep us from following Jesus. Ito yung sabi ni Welch. The corollary of the fact that the brain cannot make us sin is this. The brain cannot keep a person from following Jesus in faith and obedience. Instead, the Apostle Paul suggests that physical weakness is an opportunity to be spiritually strengthened. 2 Corinthians 4:16. Therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. What a delight. Sabi niya, what a delight to realize that sickness cannot rob us of faith. Grabe, no? Hindi mananakaw nung sakit yung pananalig and the dynamic knowledge of God. It gives new meaning to the fact that nothing, even brain problems, can separate us from the love of God. Glorious yung katotohanan na yun. Brain problems, it cannot separate us from the love of God. Mga sakit sa utak, mental diseases, it cannot separate us from the love of God. By God's grace, pwede tayong magkaroon, sabi niya, ng strong spirits, even if we have decrepit bodies. Mahinang katawan, mahinang brain, pero pwede tayong magkaroon ng malakas na mga espiritu at ng pag-iisip para sa Panginoon. Yan yung una, sa practical application. It cannot make us sin and it cannot also keep us from faith and obedience. Pangalawa, lahat ng tao, yung ability niya, brain strengths and weaknesses are unique. Iba-iba tayo. So, ibig sabihin, yung ating cognitive gifts at weaknesses ay sobrang magkakaiba at alam ng Panginoon yun. Nasa panahon kasi tayo na results-based.
lahat ng iniisip natin may mga trabaho, hindi lahat, na results based. Kung ano yung resulta, yun yung katanggap-tanggap. Pero hindi gano'n yung Panginoon, ano? Ang sabi sa atin ng Panginoon, sa words ni Pastor Erdy, gumawa tayo. Magtrabaho, kumilos, maglingkod, magserbisyo tayo. At yun yung utos ng Panginoon, regardless of the output. Regardless of the output. Regardless kung ano yung maging resulta. Ang pinapagawa ng Panginoon, magtrabaho. Sabi niya Jesus dun sa kanyang parables, merong 10 talents, merong 5 talents, merong 1 ba yung isa nun? 1, merong 1 talents. Iba-iba sila. Hindi sinasabi ng master na yung may 1 talent dapat mag-produce ng 10 talents. Walang sinabi. Yung may 10 ang mag-produce ng 10, yung 5 ang mag-produce ng 5, yung 1 ang produce ng 1. Kung yung 1 nag-produce ng 1, sasabihan din siya ng Panginoon, "Well done, my good and faithful servant." Kung nag-produce siya ng 1, ganito rin yung sa usapin natin ng ating mga capabilities sa ating isipan, sa ating brain, sa merong mga problem sa kanilang mga brain, ang inaasahan sa kanila ay obedience sa kanilang capacity rin. According to their abilities. At merong iba't ibang expectations yung Panginoon doon sa bawat capacities na binigay. Sinabi mismo ng Panginoong Jesus, to whom is given much, ano yun? Much, much is required. Much is given, much is required. Mas maraming binigay, mas maraming nire-require. Hindi re-require ng Panginoon ng marami sa binigyan niya ng maliit. Ang sabi niya, work. So, each person, kaya kailangan dito merong tayong pag-iisip. Okay. Iba-iba kami. Merong mga kapatid, merong mga mananampalataya na ganito yung kanilang level. Ano yung obedience na inaasahan sa kanila? Yun yung titignan natin. Sabi nga ni Welch, kunyari sa parenting, may mga bata. Merong mga bata na kapag nakakuha sila ng 80, ay kailangang matuwa na lahat. Pero may mga bata na kapag nakakuha ng 80, ay kailangan siyang bawasan yung laro. Bakit? Iba-iba yung capacity nila. Merong mga may kaya pa, pero merong hanggang doon yung ibang kakayanan nila. Iba-iba yung mga strengths at weaknesses ng mga tao. Pangatlo, yung brain problems, it expose heart problems. Brain problems can expose heart problems. Ang isang tao na may brain disease o kaya naman na-alter ng drugs, hindi niya pwedeng excuse yung sarili niya na nagawa ko yun dahil dito sa disease na to, dahil dito sa drugs na to. You see, dysfunctional brain can make it very difficult to understand what's going on, but it cannot create sin. Ang mga mental problems, mga brain problems, napakahirap niyan. Pwede natin sabihin, di yan maintindihan nung walang mga brain problems. That's true. But it cannot create sin. Hindi niya kayang mag-create ng sin. Yan ay isang moral usapin nito ng kaluluwa at ang Diyos, ng isipan at Diyos, ng puso at Diyos. Ang ginagawa ng mga brain problems, nire-reveal niya kung ano yung nasa puso ng tao. It reveals kung ano yung nasa puso ng tao. Katulad ng ibang sakit. Yung ibang mga sakit,
Pag nagkaroon ka ng karamdaman, nire-reveal niya kung ano yung nasa puso. Hindi siya yung nagke-create noon. Kapag may mga circumstances, kaya ang isang dahilan kung hindi tayo nagkakasala ng malala, kasi hindi pa intense enough yung ating experience. Give it. Kapag naging intense enough yung ating experience, it will expose our hearts. I-expose noon yung ating mga puso. Hindi pa intense enough eh. At isa sa mga intense ay yung brain dysfunctions. Ang isang tao, pwede siyang merong mental self-control na kaya niyang isipin lang isang kasalanan pero hindi niya masabi. Iisipin niya lang yung kasalanan pero kaya niyang kontrolin, hindi niya masabi, hindi niya gawin. Pero that's still sin, di ba? It's still in the heart. At anong ginagawa nitong mga brain problems? Nire-release niya yung opportunity na yon. Kaya merong mga nangre-rape, pumapatay. Tapos ang sasabihin nila, hindi, wala lang ako sa katinuan ko. No, alam niyo kung ano yung nangyari doon? Ini-expose ng mga pangyayaring yon, yung heart problem. It's in the heart first before it happens. And number 4, lastly, at the name last, yung sinful hearts can lead to physical sickness, and upright hearts can lead to health. Ang secular view ng psychosomatic, ang stress, kaya niyang, alam natin to, palagi itong sinasabi. Ano yung mga aneurysm ngayon? Ano yung sinasabi ng mga doktor? Pag may mga aneurysm, may mga puputok yung ugat sa utak, maagang mga namamatay, sabi nila stress. Ang secular view, ang stress, ang magiging dahilan, nagiging prone tayo lalo saan? Sa sakit, sa karamdaman. Yung mental, nakaka-apekto sa ating physical. Now, yung Christian view, nag-agree, pero may distinctive. Una, hindi palaging ang stress ay expression ng heart. It can be really, pwedeng totoo, na ito ay body tiredness. At outward talaga, mga may limitation tayo, pagod, ayan. So, hindi palaging sinasabi na expression ng heart, yung stress. Pero, yung mga stress-related physical problems are from the inner person. Pwede rin na yung mga physical problems na yon ay bakit? Dahil sa sinful choices. Dahil sa unwise na pamumuhay. Tuloy-tuloy na pamumuhay sa kasalanan. Tuloy-tuloy na hindi may karunungan na klase ng pamumuhay. So yung sin, unwise living, and even guilt, pwedeng mag-lead yan sa sickness. And righteousness and peace and joy ng biblical living, it can lead to health. Sinabi ng Exodus 20 verse 12, 5th commandment, honor your father and your mother that you may live long in the land your God is giving you. Deuteronomy 7, 12, 15. 2 Chronicles 21, 18 to 19. Sa Proverbs din. Anong sabi ng Proverbs? Baka sabihin nyo Old Covenant yan. Si Paul yung nagsabi sa Ephesians 6. Kinote niya yung 5th commandment sa Ephesians 6:1 na applicable sa New Covenant. You honor your father and mother that you may live long on the earth. Yung Book of Proverbs, hindi yan usapin ng covenant, usapin yan ng general truth. Anong sabi sa Psalms and Proverbs? Because of your wrath, there is no health in my body. My bones have no soundness because of my sin. What? Dahil sa galit ng Diyos, walang kalusugan ang katawan ko at ang buto ko ay walang kalusugan dahil sa kasalanan ko. My guilt has overwhelmed me like a burden heavy to bear.
My wounds fester me and are loathsome because of my sinful folly. Proverbs 3:7-8. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body. What? Matakot ka sa Diyos, iwasan mo yung kasalanan, yun yung magdadala ng kalusugan sa katawan at nourishment to your bones. So itong mga verses na to, it suggests that may mga physical problems na may spiritual causes. No? Merong mga physical problems na merong spiritual causes. Now, ang tanong, paano ko madidistinguish? Paano ko malalaman kung itong brain problem na to ay dahil sa kasalanan ko? Ang sagot ni Welch, you can't. Hindi mo kayang madistinguish yan. Usually, ang Bible ay hindi nagbibigay sa atin ng direct cause ng mga sakit. Hindi niya sinisimplify yung problem na pag ganito yung sakit mo, dahil sa kasalanan yan, pag ganito yung sakit mo, hindi dahil sa kasalanan yan. Pero sa lahat ng usapin ng sakit at karamdaman, sinasabi ng Bible, kailangan ng prayer at encouragement from others. James chapter 5. Pray for one another that you may be healed. At yung karamdaman, yung sakit ay opportunity na mag-grow saan? Repentance, sa faith, sa obedience. Pag tinatamaan ako ng gout, yung huling gout ko na pagkasakit-sakit, talagang nirepent ko. May mga nire-repent na ako, pero may mga parepent ako ng di ka nakatulog. Pag di ka nakatulog, gagawin, mag-repent. Opportunity yun to mag-grow sa repentance, faith, at obedience. Sabi ni Welch, meron lang daw time kung saan pwede mong pagsuspetsahan na dahil sa kasalanan, yung sakit, kung saan after mo mag-repent at sa usapin ng pananalig mo sa Panginoon, ay gumaling ka kaagad. It can be, sabi niya. Pero sabi rin ni Welch, hindi palaging ganun. Kasi pwedeng merong ibang dahilan kung bakit gumaling. So, hindi talaga masasabi na ito dahil sa personal kong kasalanan, ito naman ay hindi. Kasi dapat natin i-qualify, no? Hindi lahat ng sakit ay dahil sa personal sin. Sinabi sa Book of John, sabi ng mga disciples, bakit yung bulag na yan ay bulag? Sino may kasalanan? Siya o parents niya? Sabi ni Jesus, kaya siya bulag is for the glory of God to be manifest. Hindi sinabi ni Jesus dahil may kasalanan yung magulang niya kaya siya sa bulag. May kasalanan siya kaya siya bulag. Hindi, sabi niya, bakit siya bulag? For the glory of God. Para maluwalhati yung Diyos. Ganon din yon sa mga brain problems. Bakit? Pwedeng dahil ba sa kasalanan yun? Yes. Pwedeng dahil ba sa sinful living, unwise lifestyle? Yes. Pero pwede bang hindi? Yes. Yun ay for the glory of God. Para ma-manifest yung glory ng Panginoon. So, God, our sins does not always lead sa physical disability at ang faithfulness hindi palagi nagli-lead sa health. Ang ating Diyos ay gracious sa mga makasalanan, pinoprotektahan tayo madalas sa mga physical consequences ng mga kasalanan natin. And He is gracious also to those who are obedient and faithful. Hinahayaan niya maging faithful na magkaroon ng physical problems. For many reasons. Even Job, pinaka-faithful sa panahon nila si Job. Pero hinayaan ng Panginoon na magkaroon ng ganitong karamdaman. Physical na mga karamdaman. So, hindi pa ako nakapagpaalam, pero bala ko magpaalam kasi para sa di-discuss din sa Sunday, pero meron kami mga members sa church na merong mga mental problem. Pero ang kakikitaan mo sila pa yung may pinaka-vocal na mga pagsunod sa Panginoon. Or true. Sila yung merong mga attack. Tapos pag kinausap mo sila, ang palagi nila sinasabi, gusto kong maalala yung gospel, gusto kong maalala yung Panginoong Jesus. Even may mga mental problem, pero ang sinasabi,
Ang masakit sa kanila kapag di nila maalala yung gospel. Tapos makikita mo Lord's Day after Lord's Day, nandun sa worship. Sino yun? Yun pa, na merong mga ganong klase ng problem. Our body is wasting away, but our spirit are being renewed day by day. So, dun nagtatapos yung ating study.